Mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today is nagbalikan na ba kayo? At meron tayong concept na reconciliation. Reconciliation is a God-gracious act of removing eternity and restoring fellowship between sinful humanity and Himself. Because our sin we stood as enemy of God, deserving His holy wrath, yet through Christ's atoning death, God initiated peace. This reconciliation is not mutual compromise, but a divine gift secured by blood of His Son. Through Christ, we are not only restored to God, but also called to live peace with others and to proclaim this ministry of reconciliation to the world. At makikita po natin ito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 18 to 19. All of this from God who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation, that God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sin against them, and He has committed to us the message of reconciliation. At sa Tagalog naman po, lahat ng ito ay mula sa Diyos na tayo pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagsundo. Sa makatuwid, kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan at ang kanyang sarili na hindi ibinilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at pinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagsundo. At ngayon naman po, i-share ko po yung mga natutunan ko po sa naging topic po natin for today. Simulan po natin sa teaching po. First teaching, we are reconciled to God through Christ. So, pinagkaisa pala tayo ng Panginoon sa pamamagitan ni Kristo na kanyang nag-iisang anak. Nagkatawang tao yung Panginoon upang sa ganun, mapakita niya kung gaano niya kamahal yung tao at willing siyang ibigay lahat para sa kanyang mga anak. Ngayon naman sa second teaching, we ought to pursue reconciliation with others. So, dapat tayo rin, lalong-lalo na sa mga kaaway natin, dapat nakikipag-isa tayo sa kanila, hindi yung mas ginagatungan pa natin yung galit nila. Ngayon naman sa third teaching, we have been entrusted with the ministry of reconciliation. So, in Diyos pala, binigyan niya na tayo ng katiwalaan na ministeryo na kung saan ipagkakaisa niya lahat ng kanyang mga anak at wala nang pag-away-away pa. At ngayon naman sa ating application, first application, imagine life with a clear conscience. So, imaginein mo yung buhay mo na malinis yung konsensya mo at wala kang ginagawang masama at inaata pa ka na tao. Ngayon naman sa second application natin, identify the people with whom you are conflict. So, kilalanin natin yung mga taong nagkakaroon tayo ng problem or kaaway. And syempre, kailangan natin yun ayusin sa kanila. Ngayon naman sa third application natin, initiate a talk with goal of reconciliation. So, kailangan pala natin makipag-usap sa mga taong sa tingin natin nagkakaroon na tayo ng pakikipaglayo sa kanila. So, kailangan natin ayusin yung bonding natin with them. At yun naman sa ating discussion, why do you have an obligation to be reconciled with each other? So, obligado talaga tayo na magkipag-isa sa ibang tao or sa kapwa natin daw dahil yung Diyos nga, pinagkaisa niya tayo. Siya yung gumawa ng paraan upang sa ganun yung kanyang mga anak is magkasundo-sundo at may isang pananalig sa kanya. So, sa alternative question na tayo, what have you learned from this devotion? Natutunan ko sa devotion na to na hindi natin kailangan maghiwa-hiwalay sa pananampalataya sa Diyos. Kailangan natin siyang sambahin ng siya lang at iisa lang. At sa second naman, how can you practically apply our devotion? So, may apply ko sa sarili natin na hindi ko na kailangan pa makipagtalo sa ibang tao. Kailangan ko na lang is makipag-reconcile sa kanila na hindi na ako makikipagtalo, lalong-lalo na sa maliliit na bagay. So, yun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.